LTO Exam Reviewer for Non-Professional Light Vehicle Tagalog Version Set 3 and 2. May pagkakataon na iniiba ang mga exam questions sa mismong actual exam. Ang video na ito ay para sa reviewer na Set 3 and 2. Maaari nyo din i-check ang ibang set ng reviewer sa aking channel. Shoutout sa LTO Exam Reviewer Facebook group dahil dito maraming pumasa sa LTO exam. Marami kayong makukuhang tips and guides mula dito sa mga members na nag-share ng kanilang mga experience related sa LTO process. Shoutout din sa maytanong.com na nagmamanage sa Facebook group na ito. Ang biglaang pagpreno na nagre-resulta sa banggaan ng mga sasakyan ay posibleng epekto ng A. Hindi pagsuot ng seatbelt. B. Sobrang laki ng mga gulong. C. Pagtutok o tailgating. Ang tamang sagot ay C. Pagtutok o tailgating. Totoo ba na ang di kumikilos na pulang trapikong ilaw ay nangangahulugang dapat kang huminto hanggang ang sangandaan ay maging maaliwalas para magpatuloy? A. Totoo. B. Hindi totoo. C. Walang sagot. Ang tamang sagot ay B. Hindi totoo. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Delikado ang kurbada sa kaliwa. B. Delikado ang kurbada sa kanan. C. Babala ng sangandaan. Ang tamang sagot ay A. Delikado ang kurbada sa kaliwa. Ito ay mahalagang kagamitang pangkaligtasan ng isang sasakyan kung iiwanan ito. A. Parking brake. B. Headlight switch. C. Busina. Ang tamang sagot ay A. Parking brake. Ano ang gagawin mo kung ang sumusunod na sasakyan sa iyo ay masyadong nakatutok? A. Bilisan pa ang takbo at makipagkarerahan. B. Unti-unti mong bagalan ang takbo at senyasan siyang mauna. C. Biglang magpreno. Ang tamang sagot ay B. Unti-unti mong bagalan ang takbo at senyasan siyang mauna. Upang mabawasan ang pinsala ng iyong sasakyan sa kapaligiran, ano ang dapat mong gawin? A. Promenos sa maayos na oras. B. Gumamit ng makitid na mga kalye. C. Gumamit ng mga busy na rota. Ang tamang sagot ay A. Promenos sa maayos na oras. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Huminto ka. B. Bawal pumasok. C. Magbigay ka. Ang tamang sagot ay A. Huminto ka. Sa karaniwang kondisyon, anong pinakamababang ligtas na distansya sa pagsunod? A. Hindi bababa sa 4 na segundo ang inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. B. Hindi bababa sa 6 na segundo ang inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. C. Hindi bababa sa 2 segundo ang inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. Ang tamang sagot ay C. Hindi bababa sa 2 segundo ang inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. Papalapit ka sa intersection na may maraming sasakyan, maraming lane na may mga marka. Sa huling sandali, napagtanto mo na nasa maling lane ka. Dapat kang A. Ipilit ang iyong daan. B. Manatili sa lane na iyon. C. Huminto hanggang sa wala nang dumadaang mga sasakyan. Ang tamang sagot ay B. Manatili sa lane na iyon. Kailan ka dapat bumusina? A. Kapag magbibigay babala sa iyong presensya. B. Kapag gustong gambalain ng ibang motorist. C. Kapag tatawagin ang pansin ng kaibigan.
Ang tamang sagot ay A. Kapag magbibigay babala sa iyong presensya. Ang mga karatula sa limitasyon ng bilis sa mga daan ay dapat ituro na A. Ang inirerekomenda na bilis sa kahit anong kondisyon ng daan at panahon. B. Ang inirerekomenda na bilis sa pinakaayos na kondisyon ng daan at panahon. C. Ang inirerekomenda na bilis sa pinaka hindi maayos na kondisyon ng daan at panahon. Ang tamang sagot ay B. Ang inirerekomenda na bilis sa pinakaayos na kondisyon ng daan at panahon. Alin sa mga sumusunod na palatandaan ang nagsasaad ng mga regulasyon kapag binabaliwala ay magiging isang openso? A. Regulatory signs. B. Informative signs. C. Warning signs. Ang tamang sagot ay A. Regulatory signs. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas na kalsada. B. Bakbakong kalsada. C. Matarik na kalsada. Ang tamang sagot ay B. Bakbakong kalsada. Kapag nasa sangandaan at nakita ng driver na mula sa dilaw o yellow light signal ay nagpalit ito sa pula o red eye, A. Hihinto ito sa daan. B. Magpapatuloy ito sa intersection kahit ang ilaw ay pula. C. Magmamabagal ito para hayaan ang ibang sasakyan na magpatuloy. Ang tamang sagot ay B. Magpapatuloy ito sa intersection kahit ang ilaw ay pula. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal ang likong pabalik. B. Bawal pumusina. C. Bawal pumarada. Ang tamang sagot ay B. Bawal pumusina. Ang DL ay para sa driver's license, samantalang ang VIN ay para sa A. Vehicle Identification Number. B. Vehicle Information Number. C. Very Important Non-Professional Driver. Ang tamang sagot ay A. Vehicle Identification Number. Magkano ang parusa sa unang openso ng pagpapasakay sa harapang upuan sa batang 6 na taong gulang pababa? A. 1,500 pesos. B. 1,000 pesos. C. 2,000 pesos. Ang tamang sagot ay B. 1,000 pesos. Kapag nasiraan ka ng sasakyan sa daan, ano ang gagawin mo? A. Iwanan ng sasakyan at tumawag ka ng mekaniko. B. Patayin ang makina at tumawag ng mekaniko. C. Pailawin ang hazard warning light at magbigay ng EWD 10 metro man lamang sa likuran ng nakahintong sasakyan. Ang tamang sagot ay C. Pailawin ang hazard warning light at magbigay ng EWD 10 metro man lamang sa likuran ng nakahintong sasakyan. Kung ikaw ay pumaparada sa tabi ng sasakyang nakaparada, ikaw ay A. Nakasasagabal sa malayang daloy ng trapiko. B. Magbabayad ng halagang doble ng dapat bayaran ng nakaparadang sasakyan. C. Obligadong bayaran ng triple ang parking fee. Ang tamang sagot ay A. Nakasasagabal sa malayang daloy ng trapiko. Ano ang pinakamabuting alintuntunin pangkaligtasan habang ikaw ay nagmamaneho? A. Bumusina upang igiit ang iyong karapatan sa daan. B. Laging igiit ang karapatan sa daan. C. Huwag ipilit ang karapatan sa daan. Ang tamang sagot ay C.
Huwag ipilit ang karapatan sa daan. Sino ang may karapatan sa daan sa dalawang sasakyang nanggagaling sa magkaibang direksyon sa makipot at paakyat na daan? A. Ang higit na mabilis na sasakyan. B. Ang maunang makapagpailaw ng headlight. C. Ang sasakyang paakyat. Ang tamang sagot ay C. Ang sasakyang paakyat. Maaari ka bang kumanan kapag pula ang nakailaw? A. Oo. Ito ay protektadong pagliko kaya may karapatan ka sa daan. B. Oo. Pwede pero pagkatapos lamang ng nakahinto at nagparaan sa mga sasakyan. C. Oo. Pwede kung may karatulang nagpapahintulot sa iyo na gawin ito. Ang karatula ay maaaring nagsasabing turn right with care on red signal after a full stop. Ang tamang sagot ay C. Oo. Pwede kung may karatulang nagpapahintulot sa iyo na gawin ito. Ang karatula ay maaaring nagsasabing turn right with care on red signal after a full stop. Ano ang tamang panuntunan bago pumasok ang sasakyan sa publikong kalsada mula sa garahe, eskinita o pribadong daan? A. Dapat huminto at magbigay ng daan sa mga sasakyan sa kalsada at sa mga naglalakad. B. Ang sasakyan ang may karapatan sa kahit anong direksyon ng daan. C. Ikaw ay may karapatan sa daan lalo na mula sa kaliwang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot ay A. Dapat huminto at magbigay ng daan sa mga sasakyan sa kalsada at sa mga naglalakad. Kapag may isa pang linya na bukas o pwedeng daanan, ayos lang ba na magpatuloy sa normal na bilis kapag may sasakyang pang-emergency? A. Oo. B. Hindi. C. Depende sa abilidad ng driver. Ang tamang sagot ay B. Hindi. Hindi ka sigurado kung ang iyong gamot sa ubo ay may epekto sa iyo. Ano ang dapat mong gawin? A. Magmaneho kapag mabuti ang pakiramdam. B. Humingi ng payo sa kaibigan o kakilala. C. Tanungin ang iyong doktor at suriin ang level ng gamot. Ang tamang sagot ay C. Tanungin ang iyong doktor at suriin ang level ng gamot. Ano ang dapat mong gawin kapag ang iyong preno ay nabasa at humina? A. Apakan ang preno ng maraming beses. B. Bilisan ng husto. C. Itigil at punasan ang mga ito. Ang tamang sagot ay A. Apakan ang preno ng maraming beses. Aling senyas trapiko ang nagsasaad ng regulasyon at pagbabawal? A. B. Or C? Ang tamang sagot ay A. Ano ang gagawin mo kung may matatandang tumatawid sa kalsada? A. Kumaway ka upang malaman nila na nakita mo sila. B. Bumusina ng tuloy-tuloy. C. Magpasensya at hayaan silang makatawid. Ang tamang sagot ay C. Magpasensya at hayaan silang makatawid. Kung lalapit ka sa isang intersection kung saan walang pulis na nagtatrabaho at walang signal, dapat kang patungo sa A. Trapiko mula sa iyong likuran. B. Trapiko na nagmula sa iyong harapan. C. Trapiko na nagmula sa iyong kanan. Ang tamang sagot ay C. Trapiko na nagmula sa iyong kanan. Ano ang kulay ng marka sa kalsada na naghihiwalay sa isang highway na may maraming lane? A. Kahel. B. Pula. C. Puti. Ang tamang sagot ay C. Puti.
Ano ang magiging resulta kapag pinalitan ng hindi angkop na ilaw o bombilya ang headlight? A. Higit na malinaw ang daan lalo na sa gabi. B. Nakakagambala ito sa mga motoristang nanggagaling sa kabilang direksyon at ito ay labag sa batas trapiko. C. Nakakagambala ito sa mga pasahero. Ang tamang sagot ay B. Nakakagambala ito sa mga motoristang nanggagaling sa kabilang direksyon at ito ay labag sa batas trapiko. Sa pagmamaneho, ang may pinakamahalagang pandama na kailangan ng driver ay A. Pandinig, B. Pangamoy, C. Paningin. Ang tamang sagot ay C. Paningin. Kailan pinahihintulutan ang pagtawid sa dalawang solidong dilaw na linya? A. Kapag sumusunod sa mabagal na truck. B. Kapag nasa National Highway. C. Ang pagdaan ay hindi pinahihintulutan kailanman. Ang tamang sagot ay C. Ang pagdaan ay hindi pinahihintulutan kailanman. Kapag sumusunod sa isa pang kotse, itinuturing na isang ligtas na patakaran na magpanatili ng distansyang layo na hindi bababa sa A. 15 talampakan, B. Loob ng 2 segundong panuntunan, C. Espasyo para sa isang kotse. Ang tamang sagot ay C. Espasyo para sa isang kotse. Nasa expressway ka at paparating sa tollgate. Mayroong kumikislap na pulang ilaw sa itaas ng bawat lane. Dapat kang A. Pumunta sa laybay, B. Umalis at umatras, C. Huminto at maghintay. Ang tamang sagot ay C. Huminto at maghintay. Ang lahat ng mga nagmamaneho ay nararapat magbigay ng right of way sa A. Mga tambay, B. Mga sasakyang dimotor na matuling umaandar, C. Mga sasakyang pangkagipitan. Ang tamang sagot ay C. Mga sasakyang pangkagipitan. Ang mga parking brake ay maaaring gamitin sa A. Kagipitan o bilang emergency brake, B. Pagparada, C. Drifting. Ang tamang sagot ay B. Pagparada. Ang ibig sabihin ng hindi gumagalaw na pulang X ay A. Dapat kang umalis sa linyang ito, B. Maaari kang magmaneho sa daang ito, C. Hindi ka maaaring magmaneho sa daang ito. Ang tamang sagot ay C. Hindi ka maaaring magmaneho sa daang ito. Kailan mo maaaring gamitin ang mga hazard warning na ilaw habang nagmamaneho? A. Sa highway upang magbigay ng babala na may panganib sa unahan, B. Sa matataong lugar sa halip na magbusina sa loob ng 11:30 ng gabi hanggang 7 ng umaga, C. Sa mga panlalawigang rota pagkatapos ng babala ng mga hayop. Ang tamang sagot ay A. Sa highway upang magbigay ng babala na may panganib sa unahan. Kung nagmamaneho sa daanan o lane na malapit na sa dulo nito, ano ang una mong dapat gawin upang makapasok ng hindi nakakaabala sa daloy ng ibang trapiko? A. Lumipat bigla ng daanan o lane sa kaliwa, B. Iangkop ang bilis ng takbo sa daloy ng trapiko, C. Pumili ng isang angkop na agwat sa kaliwang daanan o lane. Ang tamang sagot ay B. Iangkop ang bilis ng takbo sa daloy ng trapiko. Ano ang dapat mong gawin kung nagmamaneho ka ng gabi sa mga kalsada sa bundok? A. Pumusina kapag papalapit sa kurbada, B. Mag-ilaw at bilisan ng takbo, C.
Pailawin ang dim light tuwing papalapit sa kurbada. Pailawin ang dim light tuwing papalapit sa kurbada. Sa aling lugar hindi pwedeng mag-overtake? A. Sa two-way na intersection. B. Sa tulay. C. Sa expressway. Sa two-way na intersection. Kung inuunat ng driver ng sasakyan sa harapan mo ang kanyang kaliwang braso at tumuturo ang kamay sa kaliwa, siya ay A. Hihinto. B. Liliko pa kanan. C. Liliko pa kaliwa. Liliko pa kaliwa. Sa anong pagkakataon maaaring pumarada sa harap ng pasukan ng ospital? A. Kung ikaw ay bibili ng gamot. B. Kung ikaw ay empleyado ng ospital. C. Wala sa mga nabanggit. Wala sa mga nabanggit. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Papasok sa sangandaan. B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan. C. Papasok sa sangandaan na may kalsada sa gilid. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan. Maaari lamang gumamit ng mobile phone kapag A. May sasaguting tawag. B. Nagmamaneho ng otomatikong sasakyan. C. Nakaparada. Ang tamang sagot ay C. Nakaparada. Tama bang pumarada sa tabi ng buka insendiyo o fire hydrant anumang oras? A. Mali. Ang buka insendiyo o fire hydrant ay para sa ambulansya lamang. B. Mali. Ang buka insendiyo o fire hydrant ay isang kagamitang pangkagipitan. Walang sinuman ang pinahihintulutan pumarada sa tabi nito. C. Mali. Tanging ang mga sasakyang pangkagipitan lamang ang maaaring pumarada sa tabi ng buka insendiyo o fire hydrant. Ang tamang sagot ay B. Mali. Ang buka insendiyo o fire hydrant ay isang kagamitang pangkagipitan. Walang sinuman ang pinahihintulutan pumarada sa tabi nito. Kung walang linya na minarkahan sa kalsada, dapat kang magmaneho. A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. B. Sa gitna ng kalsada. C. Kahit saang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot ay A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. Ano ang magiging resulta ng hindi pagpatay ng signal light matapos lumiko mula sa intersection? A. Makakapagpalito sa lahat ng mga nasa daan. B. Makakapagpalito sa lahat ng mga motorista. C. Makakapagpalito sa mga tagapagpatupad ng batas pantrapiko. Ang tamang sagot ay A. Makakapagpalito sa lahat ng mga nasa daan. Kapag nagmamaneho ng sasakyan na may anti-lock braking system sa pinakamabilis na takbo at kailangan mong biglang huminto, ano ang dapat mong gawin kung pinapatakbo ka ng pulis pedal ng preno kahit na pula na ang traffic light o senyas ng bombahin ang preno? A.
Hindi mo C. dapat Pumreno pansinin ng ng pulis banayad. pantrapiko at hintayin ang traffic light na berde. Ito ay alinsunod sa Ang mga tamang sagot ay isinasakatuparang C. tuntunin at Pumreno ng regulasyon banayad. ng mga traffic enforcers. Pagkalampas sa isang sasakyan, B. maaari Dapat ka nang kang bumalik sumunod sa orihinal na daanan C. o lane kung Hindi ka dapat sumunod sapagkat kung natatanaw susunod mo ka sa ay gilid na huhuliin ka. salamin o kaya sa rear view mirror ang sasakyang nilampasan. Ang tamang sagot B. ay Pumusina ang driver Dapat na kang nilampasan sumunod. mo. C. Nililingon ang sasakyang nilampasan. Ang tamang sagot ay A. Natatanaw mo sa gilid na salamin o kaya sa rear view mirror ang sasakyang nilampasan. Sino ang responsable upang hindi mag-overload ang sasakyan? A. Ang may-ari ng sasakyan. B. Ang driver o ang pasahero ng sasakyan. C. Ang taong nagpapasakay sa sasakyan. Ang tamang sagot ay B. Ang driver o ang pasahero ng sasakyan. Naghahanap ka ng mapaparadahan ng iyong sasakyan. Puno na ang lugar maliban sa puwang na may marking, taong may kapansanan. Alin sa mga ito ang tama? A. Pwede mong gamitin ang espasyong ito kapag puno na ang ibang lugar. B. Pwedeng gamitin ang espasyong ito may kapansanan ka man o wala. C. Hindi ka dapat pumarada doon maliban kung ikaw ay PWD o mayroon kang kasama na PWD. Ang tamang sagot ay C. Hindi ka dapat pumarada doon maliban kung ikaw ay PWD o mayroon kang kasama na PWD. Pagkaraang mabigyan ng Student Driver's Permit, anong pangunahing isasaalang-alang sa pag-aaral at pagpapatakbo ng sasakyang dimotor? A. Ang nag-aaral magmaneho ay dapat malusog na pangangatawan sa panahon ng pagsasanay kahit walang instructor upang maiwasan ang banggaan sa kalsada. B. Kailangang magsanay sa pagmamaneho ng nag-aaral at dapat may kasamang lisensyadong driver na may DL code na angkop sa uri ng sasakyang dimotor na imamaneho. C. Kailangang magsanay ng mag-isa sa pagmamaneho ang nag-aaral upang makapasa sa examination ng non-professional na lisensya. Ang tamang sagot ay B. Kailangang magsanay sa pagmamaneho ng nag-aaral at dapat may kasamang lisensyadong driver na may DL code na angkop sa uri ng sasakyang dimotor na imamaneho. Kapag nakarating ka sa intersection na walang traffic enforcer at walang mga traffic signal, dapat kang magbigay daan sa A. Trapiko o mga sasakyan na nagmula sa iyong kaliwa. B. Trapiko o mga sasakyan katapat sa kasalungat ng iyong direksyon. C. Trapiko o mga sasakyan na nagmula sa iyong kanan. Ang tamang sagot ay C. Trapiko o mga sasakyan na nagmula sa iyong kanan. Ang paglusot o overtaking sa pataas na kalsadang patungo sa tulay ay pinagbabawal maliban kung A. Malinaw na nakikita ng nagmamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 75 metro. B. Malinaw na nakikita ng nagmamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 100 metro. C. Malinaw na nakikita ng nagmamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 150 metro. Ang tamang sagot ay C. Malinaw na nakikita ng nagmamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 150 metro. Pumapasok ka sa isang lugar ng mga ginagawang kalsada kung saan pansamantalang may limitasyon sa bilis ng sasakyan. Ikaw ay dapat A. Sundin ang limitasyon lamang tuwing rush hour. B. Sundin ang limitasyon ng bilis tulad ng nasa batas. C. Hindi lalampas sa limitasyon ng bilis. Ang tamang sagot ay B. Sundin ang limitasyon ng bilis tulad ng nasa batas. Sa intersection na may ilaw pantrapiko, liliko lamang pakaliwa kapag A. Bukas ang pulang ilaw o pulang ilaw na araw.
B. Dumaan na ang parating na mga sasakyang didiretso. C. Nakailaw ang berdeng kaliwang araw. Ang tamang sagot ay C. Nakailaw ang berdeng kaliwang araw. Nakita mo ang yellow box sa intersection. Hindi ka makakapasok dito maliban kung A. Tiyak na makakapasok ka ng mahigit sa kalahati nito. B. Tiyak na makakalabas ka sa kabila nito. C. Tiyak na mapapasok mo ito ng lubos. Ang tamang sagot ay B. Tiyak na makakalabas ka sa kabila nito. Saan mo makikita ang senyas trapiko na ito? A. Bago makarating sa tulay. B. Bago magpalit ng linya. C. Sa haligi ng tulay tawiran. Ang tamang sagot ay C. Sa haligi ng tulay tawiran. Ano pa ang maaaring makaapekto ng matindi sa iyong konsentrasyon bukod sa alak? A. Ilaw ng trapiko, komportableng upuan, mahusay na disenyo ng kalsada. B. Mga droga, pagod at malakas na kanta, mga billboard, tinted na bintana. C. Nakapapawing pagod na musika, maayos na ilaw sa kalye, mga markahan ng semento. Ang tamang sagot ay B. Mga droga, pagod at malakas na kanta, mga billboard, tinted na pintana. Saang lugar madalas ipinagbabawal ang paglampas o di kaya'y paglusot? A. Sa mga highway. B. Sa mga highway na maraming daan o lane. C. Sa kurbada. Ang tamang sagot ay C. Sa kurbada. Ang student driver's permit ay may bisa na hanggang A. 6 na buwan. B. 1 taon. C. 90 na araw. Ang tamang sagot ay B. 1 taon. Iiwanan mo ang iyong sasakyan sa kalsada, kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina? A. Hindi mo ito iiwanang nakabukas. B. Kapag iiwanan mo lamang ito ng mga 5 minuto. C. Kapag 40 km per oras zone. Ang tamang sagot ay A. Hindi mo ito iiwanang nakabukas. Ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay napipilitang magmaneho ng mabilis dahil sa mga motoristang nasa likuran mo? A. Gamitin ang directional signal, unti-unting lumipat sa daanan ng mga sasakyang mabagal ang takbo at hayaang makalampas ang mga mabibilis na sasakyan sa iyong kaliwa. B. Tapakan ng preno ng 1 o 2 beses habang paalis sa kalsada. C. Buksan ang hazard habang tumatakbo ng mabilis. Ang tamang sagot ay A. Gamitin ang directional signal, unti-unting lumipat sa daanan ng mga sasakyang mabagal ang takbo at hayaang makalampas ang mga mabibilis na sasakyan sa iyong kaliwa. Ang sign na ito ay laging nangangahulugan na stop o hinto. A. Pentagon. B. Octagon. C. Hexagon. Ang tamang sagot ay B. Octagon. Ikaw ba ay pwedeng lumiko pa kanan sa isang pulang signal? A. Oo, ito ay isang protektado na pagliko kaya magkakaroon ka ng tamang daan. B. Oo, magagawa mo lamang pagkatapos na huminto at magbigay daan sa trapiko. C. Oo, magagawa mo lamang ito kung pinapayagan ka ng isang senyas na gawin ito. Ang tamang sagot ay C. Oo, magagawa mo lamang ito kung pinapayagan ka ng isang senyas na gawin ito. Kailan ka dapat ganap na huminto? A. Kapag dilaw na traffic light na kumikisap-kisap. B.
kapag nakailaw na ang pulang traffic light. C. Kapag nasa intersection. Ang tamang sagot ay B. Kapag nakailaw na ang pulang traffic light. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang kalsada. B. Sirang kalsada. C. Ilog. Ang tamang sagot ay C. Ilog. Anong kulay ng bandera ang kailangang ilagay para ipakita ang kargada na lumampas sa sasakyan? A. Dilaw. B. Berde. C. Pula. Ang tamang sagot ay C. Pula. Kung itinuturo ng driver sa harapan mo ang kaliwang kamay ng pataas, siya ay A. Liliko pa kanan. B. Liliko pa kaliwa. C. Hihinto. Ang tamang sagot ay A. Liliko pa kanan. Ito ang tawag sa patuloy na daloy ng hangin na kailangan upang makaiwas ang driver na nakalanghap ng masamang amoy upang hindi ito mahilo. A. Paglanghap ng hangin. B. Ventilasyon ng hangin. C. Exhaust air. Ang tamang sagot ay B. Ventilasyon ng hangin. Sa linya ng paghinto bago ang tawiran ng mga tao, ang driver ay inaasahang A. Magpatuloy. B. Huminto. C. Pumapak sa preno. Ang tamang sagot ay B. Huminto. Kailan mo maaaring gamitin ang iyong telepono habang nagmamaneho? A. Kapag emergency ang pagtawag. B. Kapag tatanggap ng tawag. C. Kapag nagmamaneho ng automatic na sasakyan. Ang tamang sagot ay A. Kapag emergency ang pagtawag. Paano ka dapat tumingin sa side mirror at rear view mirror habang nagmamaneho? A. Tumingin ng matagal sa iyong salamin. B. Mabilis na pagsulyap. C. Hindi bababa sa 1 beses kada minuto. Ang tamang sagot ay B. Mabilis na pagsulyap. Alin sa mga sumusunod ang hindi lamang delikado kung hindi illegal din na gawin habang nagmamaneho? A. Ang pagte-text o pagtawag habang nagmamaneho. B. Pag-aayos ng iyong mga salamin sa labas. C. Pakikinig ng musika. Ang tamang sagot ay A. Ang pagte-text o pagtawag habang nagmamaneho. Ang maramihang linya ng paglalakbay sa parehong direksyon ay nahahati ng anong kulay na linya sa daan? A. Orange. B. Pula. C. Puti. Ang tamang sagot ay C. Puti. Saan ka pwedeng mag-overtake sa one-way na kalye? A. Sa kaliwang bahagi lamang. B. Alinman sa kaliwa o kanan. C. Hindi pwedeng mag-overtake. Ang tamang sagot ay B. Alinman sa kaliwa o kanan. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay nakasunod sa student driver at ito ay huminto sa intersection? A. Agad silang lagpasan. B. Magpa-revolusyon sa iyong makina kapag matagal silang umandar. C. Magpasensya, asahang maaari silang magkamali. Ang tamang sagot ay C. Magpasensya, asahang maaari silang magkamali.
Ano ang ibig sabihin ng kumikislap na pulang ilaw pantrapiko? A. Huminto sa guhit o linya ng paghinto at hintayin ang traffic enforcer. B. Bilisan ng takbo para maunahan ang pulang ilaw. C. Huminto sa guhit ng paghinto at tumiretso kung walang panganib. Ang tamang sagot ay C. Huminto sa guhit ng paghinto at tumiretso kung walang panganib. Ano ang dapat mong gawin kapag dumadaan sa may paaralan? A. Pumusina. B. Pailawin ng headlight. C. Bagalan ng takbo. Ang tamang sagot ay C. Bagalan ng takbo. Napansin mo na ang iyong sasakyan ay patuloy na tumatalbog kapag umaapak ka sa preno. Ano ang ibig sabihin nito? A. Pudpud na ang mga shock absorber. B. Pudpud na ang mga gulong. C. Wala sa gitna ang manibela. Ang tamang sagot ay A. Pudpud na ang mga shock absorber. Kapag papalapit sa tawiran, ang dapat mong gawin ay A. Maghanda sa pagbagal at paghinto. B. Magmabilis at tumaan ng mabilis. C. Magmaneho lang maliban kung may taong naglalakad. Ang tamang sagot ay A. Maghanda sa pagbagal at paghinto. Ang daloy ng trapiko sa mga rotonda sa Pilipinas ay A. Pakanan. B. Pakaliwa. C. Kahit saang direksyon. Ang tamang sagot ay B. Pakaliwa. Ano ang dapat mong gawin kapag nasa intersection at nakarinig ng sirena sa likod mo? A. Magpatuloy sa intersection pagkatapos ay gumilid at hayaang makadaan ang mga sasakyang pang-emergency. B. Huminto at huwag gumalaw hanggat hindi nakakadaan ang sasakyang pang-emergency. C. Umatras, tumabi sa kanang bahagi ng kalsada at huminto. Ang tamang sagot ay A. Magpatuloy sa intersection pagkatapos ay gumilid at hayaang makadaan ang sasakyang pang-emergency. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay nakaramdam ng pagod habang nagmamaneho? A. Magpatuloy sa pagmamaneho pero uminom ng gamot. B. Maghintay hanggang maging mabuti ang pakiramdam bago magmaneho. C. Magmaneho ng mabagal at pindutin ang hazard warning na ilaw. Ang tamang sagot ay B. Maghintay hanggang maging mabuti ang pakiramdam bago magmaneho. Ano ang ibig sabihin ng kumikislap na dilaw na ilaw? A. Tumigil pagkatapos ay magpatuloy sa pag-iingat. B. Tawiran ng taong naglalakad. C. Magmabagal at magpatuloy ng may pag-iingat. Ang tamang sagot ay C. Magbabagal at magpatuloy ng may pag-iingat. Kailan mainam mag-practice ng mga student driver? A. Sa gabi. B. Sa rush hour. C. Kahit anong oras pero dapat labis na mag-ingat. Ang tamang sagot ay C. Kahit anong oras pero dapat labis na mag-ingat. Alin sa mga sumusunod ang magpapahusay sa pagkonsumo ng gasolina? A. Maikling paglalakbay na may malamig na makina tuwing gabi. B. Pagbabawas ng bilis, tamang pagpepreno at pagpeplano ng maayos. C. Pagmamaneho sa mga higit na mababang kambyo habang bukas ang aircon. Ang tamang sagot ay B.
pagbabawas ng bilis, tamang pagpepreno at pagpaplano ng maayos. Ang tamang signal sa kamay para sa pagliko sa kanan ay A. Kaliwang braso hawakang nakapababa, nakaturo ang kamay sa lupa. B. Kaliwang braso baluktot sa siko, kamay nakaturo sa taas. C. Kaliwang braso na hawakan ng diretsyon ng kahalang. Ang tamang sagot ay B. Kaliwang braso baluktot sa siko, kamay nakaturo sa taas. Papalapit ka sa isang kanto kung saan maraming sasakyan. Mayroong mga linya na may pagmamarka ng kalsada. Sa huling sandali na pagtanto mo na ikaw ay nasa maling linya, dapat mo A. Pilitin na makadaan. B. Huminto hanggang sa mabakante ang lugar. C. Magpatuloy sa linya na iyon. Ang tamang sagot ay C. Magpatuloy sa linya na iyon. Sa RA 8750 o Seatbelt Act, legal ba para sa bata na wala pang 6 na taong gulang ang umupo sa kandungan ng matanda sa harapang upuan ng sasakyan? A. Oo. B. Oo kung wala ng bakanting upuan sa likod. C. Hindi. Ang tamang sagot ay C. Hindi. Ano ang dapat mong gawin kung ang isang paparating na sasakyan ay napilitang tumawid sa gitnang linya upang hindi mabangga ang isa pang sasakyan na biglang umalis sa kanyang lane? A. Huwag itong pansinin sapagkat ikaw ang may karapatan sa daan. B. Bumusina at pailawin ang mga headlight. C. Maging alisto o maingat, maghandang bagalan ng takbo at magbigay ng daan. Ang tamang sagot ay C. Maging alisto o maingat, maghandang bagalan ng takbo at magbigay ng daan. Kapag nakakita ka ng ilaw pantrapiko na nagpaliit mula sa dilaw, anong kulay ang dapat mong asahan na susunod? A. Amber. B. Pula. C. Asul. Ang tamang sagot ay B. Pula. Ano ang paglabag ng driver kung nagpapatakbo ito ng sasakyang kumikislap-kislap ang ilaw ng preno? A. Illegal na modifikasyon. B. Sagabal sa daan. C. Hindi ligtas na pagmamaneho. Ang tamang sagot ay A. Illegal na modifikasyon. Kung paparada ka sa isang kalyeng pataas at walang bangketa, iayon o ipaling ang gulong patungo sa A. Gitna ng kalye. B. Gilid ng kalye. C. Dulo ng kalye. Ang tamang sagot ay B. Gilid ng kalye. Nasa kaliwang lane ka ng expressway at nakita mo ang karatulang sarado sa unahan. Dapat kang A. Manatili sa iyong lane. B. Maghintay at tingnan kung aling lane ang higit na mabilis. C. Mag-ingat na lumipat sa kanan. Ang tamang sagot ay C. Mag-ingat na lumipat sa kanan. Maliban sa pagbukas ng iyong signal, ano ang marapat mong gawin kung patungo sa highway? A. Bawasan ang tulin ng takbo upang makaiwas sa road crash. B. Itugma ang bilis sa daloy ng trapiko sa loob ng highway. C. Tuluyang huminto at hintayin maging maluwag at ligtas ang daanan. Ang tamang sagot ay B. Itugma ang bilis sa daloy ng trapiko sa loob ng highway. Ang pagmamaneho ng nakainom o maimpluwensya ng iba pang illegal na sangkap ay labag sa batas at maaaring magresulta sa A. Parusang mabigat na multa. B. Habang buhay na pagbawi ng lisensya sa pagmamaneho. C.
Walang katiyakang pagkasuspinde ng lisensya sa pagmamaneho. Ang tamang sagot ay B. Habang buhay na pagbawi ng lisensya sa pagmamaneho. Ang ibig sabihin ng pulang X sa tollgate ay A. Hindi ka maaari sa lane na ito. B. Maaari ka sa lane na ito. C. Kailangan mong umalis sa lane na ito. Ang tamang sagot ay A. Hindi ka maaari sa lane na ito. Ano ang ibig sabihin ng berdeng araw na trapikong ilaw? A. Pwedeng tumawid ang taong naglalakad. B. Bawal pumunta sa direksyon ng araw. C. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na pumunta sa direksyon ng araw. Ang tamang sagot ay C. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na pumunta sa direksyon ng araw. Papalapit ka sa traffic light na naka-green na ng ilang minuto. Dapat kang A. Maghanda sa paghinto. B. Magmabilis ng sobra. C. Panatilihin ang bilis. Ang tamang sagot ay A. Maghanda sa paghinto. Para saan ang kaliwang linya ng 3 linya na expressway? A. Mga coach lang. B. Mga sasakyang pang-emergency lang. C. Sa pag-overtake. Ang tamang sagot ay C. Sa pag-overtake. Kapag liliko ka sa sulok, ang driver ay gagamit ng pamamaraan na ito sa pagmamaneobra ng manibela. A. Dalawang kamay na pamamaraan. B. Hand-over na pamamaraan. C. Hand-to-hand na pamamaraan. Ang tamang sagot ay B. Hand-over na pamamaraan. Ang tamang pagsuot ng 3-point seatbelt ay A. Sa ilalim ng balikat. B. Paikot sa balikat at kandungan. C. Sa ibabaw ng braso. Ang tamang sagot ay B. Paikot sa balikat at kandungan. Kapag inaantok ka habang nagmamaneho, ano ang dapat mong gawin? A. Buksan ang aircon o ang bintana. B. Buksan ang radyo ng napakalakas. C. Huminto, magpahinga at kung maaari magpapalit muna. Ang tamang sagot ay C. Huminto, magpahinga at kung maaari magpapalit muna. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? A. Bawal pumasok ang mga sasakyang 30 taon ang edad. B. Pinakamababang itinakdang bilis. C. Katapusan ng pinakamataas na itinakdang bilis. Ang tamang sagot ay C. Katapusan ng pinakamataas na itinakdang bilis. Ang anumang dami ng inuming ito ay makapagpapahamak sa iyong pagmamaneho. A. Tubig. B. Alcohol. C. Pineapple juice. Ang tamang sagot ay B. Alcohol. Kapag gusto mong bagalan ang takbo o huminto, dapat na A. Bumusina. B. Banayad na tapakan ng preno upang umilaw ang iyong brake lights. C. Manatili sa iyong daanan o lane at huminto. Ang tamang sagot ay B. Banayad na tapakan ng preno upang umilaw ang iyong brake lights. Ayon sa RA 8750, ang mga bata ay dapat nakaupo sa aprobadong child restraint kung sila ay A. 10 taong gulang. B. 6 na taong gulang at pababa. C. 7 taong gulang. Ang tamang sagot ay B. 6 na taong gulang at pababa. Ang tamang senyas ng kamay kapag kumakanan ay A.
ang kaliwang braso at kamay ay nakaturo sa kaliwa. B. Ang kaliwang braso at kamay ay nakaturo sa itaas. C. Ang kaliwang braso ay nakapababa at kamay ay nakaturo sa lupa. Ang tamang sagot ay B. Ang kaliwang braso at kamay ay nakaturo sa itaas. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Babala ng sangandaan. B. Istasyon ng first aid. C. Babala ng daang tren. Ang tamang sagot ay A. Babala ng sangandaan. Ikaw ay naghahanap ng lugar kung saan pwedeng iparada ang iyong sasakyan. Ang lugar ay puno maliban sa puwang ng minarkahang PWD or Person with Disability. Ikaw ay A. Gamitin ang mga puwang na ito kapag ang ibang lugar ay puno. B. Hindi paparada doon maliban kung pinahihintulutan. C. Gamitin ang paradahan may kapansanan man o wala. Ang tamang sagot ay B. Hindi paparada doon maliban kung pinahihintulutan. Totoo ba na ang student driver ay hindi hinuhuli sa anumang paglabag sa batas trapiko? A. Totoo. Ang violation ticket ay ibibigay sa nagtuturo. B. Hindi totoo. Ang violation ticket ay ibibigay sa nag-aaral. C. Hindi totoo. Ang violation ticket ay ibinibigay lamang sa mga professional na driver ng sasakyang publiko. Ang tamang sagot ay B. Hindi totoo. Ang violation ticket ay ibibigay sa nag-aaral. Sa pagmamaneho sa kalsada, dapat handa ang mga dokumentong ito. A. DL at rehistro at insurance policy. B. May bisa na DL at updated na rehistro at insurance policy. C. CPC at fare matrix. Ang tamang sagot ay B. May bisa na DL at updated na rehistro at insurance policy. Sa rotonda, alin ang may karapatan sa daan? A. Mga sasakyan sa rotonda. B. Mga sasakyang paparating sa rotonda. C. Mga sasakyang nakaharap sa berdeng ilaw. Ang tamang sagot ay A. Mga sasakyan sa rotonda. Kung bababa ang pasahero sa kotse, ano ang bahagi ng sasakyan ang pinakaligtas babaan? A. Kaliwang pintuan. B. Kanang pintuan. C. Likod ng sasakyan o hatchback. Ang tamang sagot ay B. Kanang pintuan. Nagmamaneho ka sa expressway, hihinto ka lamang kapag A. Nagbaba o nagsasakay ng mga kargamento. B. Kapag tatawag para sa emergency. C. Magtanong ng direksyon. Ang tamang sagot ay B. Kapag tatawag para sa emergency. Alin sa mga sumusunod ang katotohanan tungkol sa mga seatbelt? A. Ang driver lang ang dapat magsuot ng seatbelt. B. Ang pasahero sa harapan lamang ang dapat na magsuot ng seatbelt. C. Ang lahat ng mga upuang may seatbelt ay dapat gamitin ng maayos. Ang tamang sagot ay C. Ang lahat ng mga upuang may seatbelt ay dapat gamitin ng maayos. Kung hanap mo ay English version ng LTO Exam Reviewer para sa non-professional, bisitahin lamang ang aking YouTube channel. Ilalagay ko rin ang link ng ibang set ng reviewer sa description sa baba. Kung bago ka lang dito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, subscribe at ring the notification bell para updated ka sa susunod na video.